Last video nga natin, ipinakita ko sa inyo yung sticker printing using dye ink. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung sticker printing product labels using pigment ink naman. So, recap lang tayo. Ganito yung mangyayari kapag dye ink yung gamit ninyo sa inyong mga stickers. So, nakadepende pa rin to kung anong mga sticker paper yung gagamitin ninyo para maiwasan nyo yung mga ganitong output kapag nagmo-moist yung inyong mga sticker or kung saan mo siya inilalagay. Halimbawa sa rep, hindi mo talaga maiiwasan yung moisture doon, kaya magiging ganyan yung dye ink mo na sticker. And then ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda talaga kapag pigment ink yung gamit ninyo. So eto, produkto ko to mismo at ang materials na gamit ko dito ay tech na glossy at wala akong phototop, pero pigment ink yung gamit ko sa kanya na Hansol. Kung makikita nyo, dahil wala na siyang laman, nalabhan na siya or nahugasan na siya gamit yung tubig at ilang beses ko na rin tong ginamit-gamit kung ano-ano na yung nailagay dito. Makikita nyo, meron na siyang mga gas. Syempre pagkahugas-hugas din gamit yung Scotch Brite natin. Pero ganito yung pinaka-output niya nung bagong-bago pa lang siya, ganyan kaganda. So etong sticker na to ay 1 year ago na to sa akin, at etong ganito ko 1 year na rin to, at ilang beses na siyang nahugasan, nasabunan. Ganyan kaganda kapag pigment ink talaga yung gamit mo. Ayan, makikita nyo sa isa nating camera. So syempre kung tatanungin nyo ako kung pwede ba talaga yung dye ink, syempre naman pwede mo talagang gamitin yung dye ink sa pag i-sticker, pero talagang time to time may experience mo talaga yung ganito. Kaya kung ako sa inyo, tatanungin nyo yung inyong customer kung saan niya gagamitin para kahit papano ma-warningan nyo yung inyong mga customer. Ako nagsimula naman talaga ako sa pagpiprint gamit yung dye ink at hindi ko pa alam kung ano yung mga magagandang klase ng papel kung saan ka magpiprint ng sticker. Gagawan ko na lang ng another topic yon, pero ngayon mag-focus muna tayo dito sa dye ink at sa pigment ink. Ganyan yung kanilang labanan na kahit mabasa yung pigment ink, okay na okay pa rin yung output niya, at yung dye ink naman talaga ay nagiging ganito. Kaya nakadepende kung saang product label gagamitin yung sticker mo. So halimbawa sa mga dry goods, pwede na yung dye ink. Pero kung yung inyong pagdidikitan kagaya neto sa honey or yung tipong nilalagay sa rep or yung tipong mga frozen foods, talaga may experience mo yung ganito. Pero kung maganda yung gamit mo na sticker na papel, ay maaaring maiiwas yung ganitong mga output. Maaaring hindi mag-moist yun. Kagaya nga na sinabi ko, lahat nakadepende sa mga materyales at sa mga printer na gagamitin ninyo. Ganyan, no? So eto, ilang beses na tong nalabhan. Eto yung kanyang pinaka-output. Ganyan siya aganda dati. Wala na kasi kung may laman neto eh. Hindi na ako ulit nakagawa ng chili garlic sauce natin dahil wala pang masyadong order. Kaya hindi pa ako ulit gumagawa. Pero ang ginagamit ko talaga dito, vinyl sticker, glossy. Pero wala siyang phototop. At kung tatanungin nyo ako, kasi meron mga nagtatanong sa akin, sabi daw nila, hindi daw pwede yung glossy na vinyl sticker sa kulay black na pigment ink. Ayan o, kitang-kita nyo naman o, kulay black yung gamit natin dyan at iTech na glossy yung gamit ko dito. Pero yung pigment ink ko ay Hansol. Kasi may mga nagsasabi, sabi nung isang nagtitinda ng mga printer, hindi to si Idol Rapi, no? Parang itatago na lang natin siya sa pangalang Unilab. Ayun, no? Yung isa nilang representative, sabi daw, hindi daw pwede yung kulay black daw sa glossy. Pero ayan, no? Bakit ako nagka-print, di ba? May nag-message kasi sa akin dati na isa kong subscribers, nagtanong daw siya sa Unilab. Sabi niya kung pwede daw mag-print sa glossy kasi daw bakit lagi daw matte ang ginagamit. Sabi naman nung representative nung taga Unilab, dumudulas daw yung kulay black sa yung pigment ink na black sa glossy na vinyl. Pero bakit meron akong print na ganito? Ayan, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, experience is the key talaga at research is the key. Wag na wag kayong mga maniniwala sa mga kahit sinong Poncio Pilato na mga pinagsasabi nila. Mas maganda talaga na i-experience nyo. At kaming mga vloggers naman dito, mga guide lang kami dito. Guide lang kami dito kung sino man yung mga legit dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, tawagin nyo na lang akong Sai TV, The Fake Guru. Dahil naman nakadepende naman kasi talaga eh. Maaaring sa akin maganda yung output, maaaring sa inyo pangit. Pero at least may mga ipinapakita ko sa inyo mga resibo. Ayan, no? Mga actual talaga to. Ayan, kagaya ng mga last vlog natin, eto dye ink na
rep magnet pero meron siyang photo top. Ito naman pure pigment ink Hansol vinyl sticker, naka-glitter siya na photo top. Ito naman ay wala siyang brand na papel pero dye ink yung gamit dito. So ayun lang, sana nakakuha kayo ng mga tips, nakakuha kayo ng mga idea, at sinasabi ko sa inyo kung wala pa kayong mga pigment ink, medyo pag-ipunan nyo na rin yung paggamit ng pigment ink, at yung inyong mga dye ink dyan, napaka-importante pa rin yan na meron kayong dye ink printers, kasi wala naman talagang printers na kayang i-accommodate yung lahat ng services sa printing. Lahat nakadepende. Kung pwedeng meron kang dye ink, pwedeng meron kang pigment ink, mas maganda kung meron kang sublimation. Pero dapat lagi kayong merong mga customer, kasi kung itatambak nyo lang dyan, sayang, 'di ba? So ayun, like, share, and subscribe. At inuulit ko palagi, wag na wag kayong magpapauto sa mga nagbibenta dyan, sa mga buy and sell ng mga printing materials, dahil yung mga printing materials na yan, mas mabibili mo ng super mura or yung mga original price talaga sa mga lehitimong distributor. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadurobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento